Good day mga ka-DIY, welcome to Pinoy DIY TV. So ngayon nag eto nag-layout tayo ng para sa likod ng gabion wall, back of gabion wall. So ayan, mga tao natin dito, mga local. So yan, tansi na yan, makikita nyo na yan. Yan yung finished floor level doon sa existing building na doon sa existing building ng hospital na yan. Yan. So yung hospital na yung maternity ward na itatayo namin ay kasing level lang yan yung finished floor level. Magkapantay lang sila. So dahil nga dito medyo terrain, no? So lalagyan natin ng gabion wall to para pag binakpil yung yung mga lupa doon na nakikita yung bundok na yon. So yung nakatambak na lupa na yun. So may siya, no? May babanggaan siya, no? So ayan, kasi ang yung building line ay yan dito yan sa nilalakaran ko. Yung mga lupa na yung babakpil yan dito pag may gabion wall na. So hanggang dyan pa yan sa nilalakaran ko yung building line, no? So kailangan siya talaga i-backfill. So ayan, pupunta tayo dun sa harapan kasi nagpapagiba tayo ng wall. Yung kasama ko nga pala rito ay Pilipino rin, si Roderick, no? Ang kaso nandun lang siya sa city dahil siya nakakaalam sa mga documents, nalalakarin tulad ng mga building permit, at the same time kukuha rin siya ng materyales. Pero pag ako bababa, ganun din, kung anong kailangan dito kukunin ko rin. So palitan lang, no? So ayan, nagpapabakbak tayo dito. Nga pala yan, itatayo yung maternity ward na yan, no? So ile-level pa yan ng backhoe loader na to. Kaso medyo bato-bato nga, hindi makaya. So ito muna tinitibag natin to, tong wall na to, no? Kasi dadaanan nga to ng layout natin. At yung building na yun, ayun pa, yung tansi na yun, yung nasa likod ng taong yun, diyan mag-umpisa yung building natin. So ayan, medyo nahirapan sila, no? Meron tayong dalawang jackhammer dito, mini. So kaya lang medyo hirap din talaga. Buti na lang pasisipag itong mga tao natin. So ayan nga pala, medyo luma na yung machine natin. Ang may-ari nito Pilipino rin, kaya lang dito na siya nakatira sa Papua New Guinea. So pag-aari niya yan. So yan, dyan itatayo yung maternity ward na yan. So ayan, pasensya na sa kuha, naging 916. Nalimutan natin itumba yung yung camera, 16:9. So ayan, binabackfill na. Napormahan na yon yung pinakang boundary ng gabion base wall. Pero yung kabila yan, sisemento yun din namin yan. So sinunod muna namin yung plano, yung pinaka-dimension ng gabion base, para naman hindi naman sabihin naman ng inspector na sinunod namin talaga yung plano, no? So as per plan talaga. So yan, pagka backfill, nilagyan natin ng class 2 materials, no? So grabe, walang halong buhangin, walang halong, basta graba siya, maliliit lang siya na graba. So kasi yan ang nasa specs. So yung na yan, kabila na yan ng kahoy. Yan ang yung kabila na yan ang magiging forma niya. Forma namin ng semento. Lagyan namin, ang bubuhusan namin ng semento yan para maging suporta nitong class 2 materials, para hindi na siya gumuho pag may gabion wall na. So yun, mula doon sa tansi, mula sa finished floor level line na yun ng tansi ay 1,500 lang. Ito na yung gabion base na yun. So ito na, nagpapa-assemble tayo ng gabion basket, no? So yan yung ipapatong doon sa kaninang may graba na yon. So yan na.
medyo marami-rami na na-assemble. Bale, flat lang yan. Tiklop-tiklop lang naman siya. Tiklop siya, tas bubuksan, tatahiin ng mga alambre sa gilid. Simple lang yan, no? So, 1 by 2 meters nga pala yung dimension niya. So, ito na, nagpapabuhos na tayo para sa depensa nitong class 2 materials, no? At depensa na rin para pag may lindol, hindi siya guguhodin yung graba niya. Pero compacted na rin yan. So, yan na. Kapag nabuhusan na yan, ready na natin ipatong yung gabion wall basket at palalagyan na natin ng mga bato-bato yan para pumorma na. Okay. Ayan, nagpakita na tayo sa video. Medyo umitim na tayo, no? Dahil medyo mainit nga. Siyempre, trabaho lang. So, ayan na. Ito na yung gabion wall basket. Binlagyan na ng bato, no? Hindi ko na pinakita yung anong proseso kasi medyo na-busy nga tayo at simple lang yan. Hindi naman basta-basta lagyan ng bato yan, no? Yung dapat yung flat, medyo nasa harapan para magandang tingnan. Hindi lang yan basta hulog na hulog. Pinoporma lang yan. Pinoporma din nila yan para magandang tingnan dito sa harapan. So, medyo masisipag lang yung tao natin. Ayan, yung iba kumukuha ng mga tamang akmang size at yung medyo malalaki binabasag na yan. Mini jackhammer na rin ang pambasag dyan, no? Pero mas maganda rin yung mas madali sa kanila binamaso lang kasi hindi naman siya katigasan, no? Hindi siya katulad ng mga batong buhay na talaga matigas. So, ayan na yung unang layer natin ng gabion. Nakaporma na, no? So, ayan na yung binuhusan namin sa baba na yan. So, ayan na siya. Naka-eskwala na siya doon. Ayan, binabasag nila ng mini jackhammer, no? Actually, mas gusto pa nga nila yung maso, eh. So, ayan na. Nakaporma na. Medyo mahaba-haba na lang yung nagawa nila, no? Ayan. Pupunuin pa nila ng bato yan. Pero ang mahalaga niyan, yung squareness niya. Para magandang tingnan. Dumpy level ang ginamit natin para sa elevation, no? Pagkuha na elevation. So, kaya sigurado tayong pantay-pantay yan. Okay. Oh, yun nga. Ayan na. Pupunta tayo doon sa medyo mataas-taas para makita natin yung makita nyo yung pinaka top view nya. So, ito dinadaanan na rin ng bulldozer nya. Dinadaanan rin ng bulldozer na. So, ayan na. Pupunta tayo dito sa bundok ng lupa na to. Kasi kapag may second layer na yan, sa first layer na backfill pa rin yan. Ito. Kapag nabuo na yung first layer na yan, backfill lang siya hanggang sa pumantay doon siya sa ibabaw. At tapos saka natin siya papatungan ng second layer ulit. So, ayan. Yan na yung forma niya, no? Magandang tingnan siya, matibay pa. Okay. Sa bigat ng mga bato na yan, hindi basta-basta may depensa pa tayo sa likod. So, yan, nakikita nyo puti na yan. Yan yung geopirma, no? Yan hihiwalay natin sa bato at sa lupa. So, babakpilan yan. Unti-unti natin pinababakpilan habang wala pa yung bulldozer na sira. So, mano-mano muna. Kunting backfill, mga 200 mil na backfill, tampering, sabay tampering, tapos babasahin. So, I hope bukas, yun nga, bukas meron ng yan, no?
Okay, ayan na. Ayan na yung second layer. Hindi na natin pinakita yung ano. I-imagine nyo naman siguro kung paano, no? So, yung binakpilan, dumating na yung bulldozer, nabakpilan na yung ah, first layer na yon ng given hanggang sa pantay niya. Kaya nakapagpatong na tayo. So, ayan. Tulad lang. Yan na yung huling deliver ng bato, no? Order na tayo. Okay, medyo maganda-ganda siyang tingnan, no? Yun nga pala first layer, yung second layer, mas abante siya ng 10 cm o 100 mil papunta ron sa loob. Hindi siya pantay. Abante siya doon sa papuntang loob ng 100 mil. Yun ang nasa plano. Kaya sinunod lang natin, no? So, ayan, no? Hanggang sana nakapagbigay tayo ng konting ano, no?